As we progress on this discussion about money, gusto ko sana explain sa inyo paano ba talaga ginagamit ang kita mo. In the previous lesson sa pinag-usapan natin, inexplain natin kung anong pera and kung paano magpadami ng pera. Ngayon, in this lesson, which I think is very important, gusto ko explain sa iyo kung ano ang dapat mong gawin every time kumita ka ng pera. So let me just start off by asking you this question. Have you ever received a large amount of money? Para bang hindi siya pang araw-araw, parang malaki talaga na pera. Siguro gumanda yung negosyo mo, so nagkaroon ka ng isang malaking benta, or siguro over 1 year nakita mo, ang dami mong kinita. What did you do with the money? Sa mga empleyado naman, we get excited when we receive 13th month. It's a considerable amount of money which we all get excited about. And I would like to explain kung paano ginagamit ang income by focusing on 13th month. 13th month, pag-usapan natin yan. Because I believe it is both a blessing and a curse to many people. Can I ask you, yung 13th month mo, gaano siya katagal maubos? Alam mo, some of you are maybe laughing kasi minsan wala pa yung 13th month, nautang na yon, nagastos na. Yung iba naman, pagtanggap ng 13th month, matagal na 1 linggo. Or minsan nga, a few days lang nauubos lang because nakalaan na siya sa maraming bagay. Especially because binibigay siya sa Pasko. So meron akong tanong sa inyo. Bakit ang bilis maubos ng 13th month pay ng karamihan ng tao? Can I tell you why? The reason why mabilis maubos ang 13th month sa karamihan ng tao kasi sa Pasko may magriregalo sa kanila. Ano naman koneksyon ng pag-ubos ng 13th month kasi may magreregalo sa sa Pasko? Siyempre, di ba? May magreregalo sa iyo, anong gagawin mo? Magreregalo ka rin. And because it is Christmas, gagamitin mo kung ano ang natatanggap mo. And one of them is 13th month. Pero sa maraming tao, ang dami nilang reregaluhan. And kulang ang 13th month para mabigyan lahat ng tao ng magandang regalo. So ang tanong ko, anong klaseng regalo ang binibigay mo sa mga nagregalo sa'yo? Can I tell you anong klaseng regalo ang pinapamigay mo sa Pasko? No, oftentimes, ang binibigay mo, yung pwede na, pero pangit talaga. Nakatanggap ka na ba ng ganong regalo? Pagtingin mo, pwede na to, pero pangit talaga siya. Katulad na lang ng isang tao na to, ang binigay sa kanya nung nag-exchange gift sila, isang bag ng semento. Kasi ang limit, 500, so kasya na ang isang bag ng semento sa 500 pesos. Natuwa ka ba? Kung ikaw ba yung taong to, matutuwa ka? So pagtingin mo dun sa regalo na pwede na pero pangit talaga, sabi nung nagbigay sa'yo, pare, it's a thought that counts. Natuwa ka ba sa thought niya? Yung natanggap mong regalo na pwede na pero pangit talaga, anong ginawa mo sa kanya? Di ba pinang-regalo mo rin? Yung nakatanggap ng regalo na recycle mo, natuwa kaya siya? Hindi. Ang ginawa niya, pinamigay niya rin. So during Christmas, ang dami-daming pera sa Pilipinas, paikot-ikot kasi walang may gusto nung regalo. At the end of the month, lahat yung pupunta sa basura. 'Di ba, during Christmas, ang daming mga bagay na pupunta sa regalo. Kasi nga, karamihan ng regalo sa Pasko, pwede na pero pangit talaga. And oftentimes, yun ang pinagagamitan natin ng 13th month pay. Of course, ginagamit mo rin siya sa pagkain, sa celebration, but a big part is pagregalo. Akala ng karamihan, ang 13th month is tulong ng kumpanya para makaraos tayo sa Pasko. Friends, ang tanong ko, ano ba talaga ang 13th month pay? Of course, it is a privilege of the company. It is a law that must be given to an employee. Pero ang tanong ko, yung 13th month na yan, ano ba gamit niyan? Sa karamihan, ang gamit ng 13th month pang Pasko. Now, friends, ito naman ang belief ko sa 13th month. Para sa akin, ang 13th month is money the company save for you. Para sa'yo iyan. Hindi yan para pang regalo.
Kung hindi ka man nakaipon nung taon, at least meron ka sanang ipon na pwede mong gamitin for your benefit. Ang karamihan, ang kala nila, ang 13th month nila is pangtulong sa ibang tao, pang-enjoy pang Pasko, at para pangregalo sa sarili nila. Kung tatanungin kita ngayon, bakit ka pa walang negosyo? Karamihan sa inyo sasabihin sa akin, the reason why wala kayong negosyo is kasi kulang kayo ng puhunan. And kaya ngayon, karamihan sa inyo, empleyado. O hindi man lang, kung hindi ka man empleyado, hindi ka makaprogress sa negosyo mo kasi kulang ang puhunan. Hindi ka nakapaghanda. Pero meron akong tanong. Supposing hindi mo ginastos yung 13th month pay mo. Supposing nagkuripot ka sa bonus mo. How much money will you have kung hindi mo ginastos ang 13th month mo for 5 years? Malaki, maliit? Uy, malaki ah. Will it be enough to start a small business? Pwede. Pero supposing hindi mo ginastos yung 13th month mo for 10 years. Malaki, maliit? Uy, malaki na. Pangsimula na ito ng matinong negosyo. Pero supposing let's take it a little further, hindi mo ginastos ang 13th month mo for 20 years. Talagang malaki na siya. Di ba karamihan ng tao pag nagre-retire, at least no sa private, they get 1 year of every year of service. Imagine, pag inipon mo lahat ng 13th month mo, pag nag-retire ka, meron kang pera galing sa kumpanya, may pera ka galing sa tinago mo, na pag nag-retire ka, makakasimula ka ng matinong negosyo. Pero karamihan ng tao hindi makasimula. Kasi every time nakakatanggap sila ng malaking pera, maski 13th month na lang, ang mindset, ubusin natin ito. In fact, in one of the comment in my Facebook page, nung naglabas kami ng concept about 13th month, may nagsabi doon, ang 13th month kailangan i-enjoy yan. Pinaghirapan natin yan, at saka kailan pa natin i-enjoyin ang malaking pera na natatanggap natin. Wala akong problema doon. Pera mo yan. Pero kung ganyan ang ugali mo sa pera, huwag ka na mag-ambisyon yumaman. Kasi every time ka nakakatanggap ng kita, inuubos mo or inuubos natin. Friends, meron akong tanong sa iyo. Para kanino ka ba bumabangon? Para kanino ka nagtatrabaho? Pag nagtrabaho ka, kumita ka, saan mo ba linalagay yung perang natatanggap mo na tawag income? Karamihan sa atin, nagbabayad ng rent, bumibili ng grocery, kumakain sa labas, tumutulong sa extended family, meaning labas siya sa asawa at saka anak mo. To most Filipinos, obligasyon natin yan. Yung iba pa, yung part ng pera na ginagamit pang bakasyon. Ang iba, hoping na lumaki ang kita nila, bibili ng loto. Of course, bibili tayong sapatos, di ba? Reward ourselves. Bibili ng damit, may gadget pa ngayon. Pagkatapos, some will use the money for their personal education. Dito sa mga gastos nito, saan kayo nakikinabang personally? Yung bang ikinabubuti ng buhay mo? Alam mo ba na karamihan dito, wala kang pakinabang? Yung rent, pakinabang yan nung may-ari nung apartment. Kung lumabas ka, ang nakinabang yung restaurant at saka yung bar na pinuntahan mo. When we help extended family, ang nakinabang yung labas ng pamilya mo. Pag nagbakasyon ka, ang nakinabang yung facility na pinuntahan mo. Pero of course, you will say, no, di ba karapatan ko naman mag-enjoy doon? Wala akong problema. Pero I need you to understand na iba ang nakikinabang, hindi ikaw. Kasi yung kinita mo, binigay mo sa ibang tao. Yung shoes, clothes, gadget, I made that yellow color, meaning medyo borderline. Kasi kailangan naman natin ng sapatos, kailangan lang natin ng damit. Ang tanong lang,
Kailangan ba natin yung dami ng damit at sapatos na binili natin? Meron akong kilala, every month bumibili ng sapatos kasi reward daw niya sa sarili niya. So at a certain point, hindi na siya nakikikinabang. Ang nakikinabang yung tindahan na binili niya. Yung education and grocery, ginawa kong puti. Kasi yan meron kang personal na pakinabang. In this lesson, I would like to explain sa inyo kung ano ibig kong sabihin, paano ka nakikinabang sa mga bagay na to. So I hope you'll be patient with me. So ang gusto ko sanang sagutin sa lesson na to, pag meron tayong kinita na tawag income, paano ba dapat yan ginagamit? Karamihan sa atin, pag nakatanggap ng sweldo, iniisip kagad plano natin yung mga bagay na gusto nating bilhin, yung bang siguro na-deprive tayo ng bata, mga bagay na gusto mong ma-enjoy. In fact, to many young adults today, every month dapat meron silang napapasyalan. In the internet, I often see this poster that says, work, save, travel, repeat. Work, save, travel, repeat. So sila nagtatrabaho para biyahe. Now, ulitin ko ha, there's nothing wrong with these things. Kasi pinaghirapan mo yan. However, I would like to show you na magkakaroon ka ng komplikasyon in the future. Others naman, pag weekend, they have to go out. They have to eat, they have to drink, they have to enjoy their friends. Of course, part ng income mo, kung wala kang bahay, magre-rent ka. And then, magbabayad ka pa ng kuryente, ng tubig, ng wifi, at saka iba pang utilities. Alam mo ba, pag tumataas ang gamit mo sa tubig, natutuwa yung water district. Kasi mas marami silang masisingil eh. Ganon din, pag mataas ang gamit mo ng kuryente, natutuwa yung utility company. Bakit? Kasi lumalaki kita nila eh. Ikaw naman, because gusto mo parating mag-enjoy, you don't mind. Friends, ang tanong ko, paano ba dapat gamitin ang kita mo or tawag income? And this is my first advice. Before you give your money away, pay yourself first. I am sure narinig nyo na tong prinsipyo na to. Pay yourself first. Pero sa karamihan ng tao, ang payment nila sa sarili nila is para mag-enjoy sila. Makabiyahe, makabili ng gadget, makakain ng masarap. Feeling nila, karapatan nila yon kasi pinaghirapan nila yung pera. Wala akong problema doon. However, iba ang ibig kong sabihin sa pay yourself first. When you pay yourself first, it is money na galing sa kita mo. This money is not intended for you to enjoy. It is money na gagamitin mo para makabuild ng isang magandang future. It is also money that you can use during times of calamity. One of the most important thing I learned in life and in business is that everything goes on a cycle. Maganda, pangit, maganda, pangit. Katulad na lang nung nangyari yung pandemic. Maraming tao ang hindi nakahanda kasi wala silang tinabi para sa calamity. So gusto mo magtabi ng pera para sa sarili mo. Sabi ko nga, pay yourself first. And normally, this would be 10 to 20% of your income. Ang minimum sana, 10%. Pero mas maganda ang 20%. Now, why would I say mas maganda ang 20%? Because in a story from the Bible, Joseph was able to save Egypt from 7 years of famine and made Egypt richer than it was before by saving 20% of whatever they earned. Let me just read Genesis 41:34. Sabi ni Joseph when Pharaoh was asking what should be done in order to survive the 7 years of famine, sabi ni Joseph, let Pharaoh take action to appoint overseers in charge of the land and let him extract a fifth of the produce of the land of Egypt in the 7 years of abundance. Dito ko nakuha yung prinsipyo ko sa negosyo. When times are good, I save. Because bad times will come. When bad times come, I spend to prepare for the good times. So Joseph was able to make Egypt richer by saving 20% of everything they earned. Pero some of you will say,
Alam mo, 'pag naglabas ako ng 10 to 20%, then mas maliit ang panggastos ko. Paano ko magsu-survive? Before I explain to you paano ka magsu-survive, I need you to understand something. Hindi naman nawala yung pera sa'yo eh. Sa'yo pa rin yun. Hindi mo lang ginastos o hindi mo lang pinamigay. In order to survive, you need to control your expenses. And I am sure you have heard people say, live within your means. Para sa akin naman, ang suggestion ko, better yet, live below it. Meaning kung ito, comfortable ka na, pwede bang mas mababa ang gastusin mo? Kaya nga suggestion ko 10 to 20%. Unfortunately, karamihan ng tao, maraming gastusin na feeling nila kailangan. Look at what the Bible says in Isaiah 55:2. Sabi niya, why do you spend money on what is not bread, and your wages on what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and delight yourself in abundance. Sabi ng verse na to, bakit ka gumagastos sa bagay na hindi ka nasasatisfy? Ano ibig sabihin? Alam mo, ang karamihan sa tao, pag sale natataranta. Pag may nakita silang sale, sasabihin nila sa sarili nila, alam mo, pag hindi to sale, hindi ko to bibilhin. So, binili mo. Pag-uwi mo, hindi mo naman talaga kailangan. Kaya mo lang binili kasi medyo mas mababa yung presyo. So, ang tanong ko, kailangan mo ba siya? Minsan, bumili ka ng damit na hindi mo naman kailangan, so nasa aparador, andun sa aparador ng isang taon. Anong benefit mo dun sa binili mo? Wala. It did not satisfy you. It only satisfied your mentality na gusto ko makatipid or gusto ko makaisa. Nakaisa ka kasi nabili mo ng mura. Pero ang tanong, nagamit mo ba? It did not satisfy you. In fact, nawalan ka pa ng pera kasi napunta doon sa binili mong hindi mo naman nagagamit. Alam mo, ang misis ko would often tell me, ang bagay na mura, mahal yan pag hindi nagagamit. Pero ang bagay na mahal, mura yan pag parati mong ginagamit. And karamihan sa atin, bumibili ng bagay na maski hindi natin kailangan. Katulad na lang ang sinabi ko sa iyo, itong isang taong to, every month, bumibili ng bagong sapatos. Ano naman ang gagawin mo sa sapatos na 12? Anong gagawin mo? Kailangan mo lang naman konti. And iba naman, sa dami ng luho nila, tinitipid nila yung pagkain nila. This verse is saying, why do you spend money on what is not bread? How do you control your expense? Friends, alam mo ba na malaki ang matitipid mo pag hindi ka kakain sa labas, magluto ka lang sa bahay, iluto mo yung gusto mong pagkain. Now, why do I say ang laki ng matitipid mo? But of course, bored ka na sa bahay. Gusto mong lumabas. Do you know that every time you eat out, you give away 70% of your money? You know, I was talking to a friend na may-ari ng restaurant. So I asked this friend, magkano ba ang raw material nung dishes na linuluto mo, yung sinuserve mo sa kliyente? Sabi niya sa akin, dong 30% is raw material. 30% is sweldo and rental. 30% is profit. So naisip ko, kung kumain ka lang sa bahay, ang laki ng nitipid mo. Pero most of us would rather eat out for convenience daw. So kaya nga sabi ko sa iyo kanina, every time you eat out, namimigay ka ng pera sa ibang tao. You know, I heard this story of a very good friend. He's very rich today. But nakarinig ako ng kwento tungkol sa tao na yon. When he was daw an executive at an insurance company, he was like vice president. Lahat ng mga insurance agents niya, yung mga sales manager, would go out during lunch. Itong tao na to sa executive, nagbabaon. So people would ask him, boss, ba't ka kailangan magbaon? Dami mo namang pera. Pwede ka naman kumain sa labas. Afford mo yan. Alam mo sagot niya? Sabi niya, kasi kulang pa ipon ko eh. When I heard it, I was so amazed. Mayaman na siya, and yet sabi niya, kulang pa yung ipon niya kasi ayaw niyang mamigay ng 70% sa ibang tao. 1 Corinthians 6:12 says, you say,
I am allowed to do anything, but not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything. Oftentimes, we become a slave to our foolish desires. Friends, hindi masama ang luho. Kung meron ka ng sobra and sa tamang panahon, you will always hear me say that, sa tamang panahon and kung meron ka ng sobra. So if you really want to prosper in life, you must pay yourself first. Itong pera na to, gagamitin mo to build a good future. And second, you must control your expense. The other thing that I need you to do in order to be able to become rich in the future, whether you're an employee or a businessman, is do not spend money that you have not yet earned. Today, ang laki ng sweldo ng teachers, ng sundalo, ng government employees, and I'm sure lumaki na ang sweldo ng karamihan sa inyo. Pero marami pa rin sa atin ang mahirap. Kasi we believe utang is a solution to many of our problems. In fact, somebody told me this. Alam mo, Sir Dong, kung walang utang, hindi ako magsusurvive. Kasi kulang parati ang kita ko. Hindi niya naisip. Utang ang nagpahirap sa kanya. Well, I will discuss utang in more depth in the future. Let me show you paano tayo pinapahirap ng utang. Today, karamihan ng empleyado nakasanla ang ATM. Kasi nga raw kulang yung kita nila, so sinala nila ATM. Alam mo, I have been studying this concern for a long time. And this is what I discovered. Pag umutang ka ng 1,000, sinanla mo ang ATM. Ang karamihan ng tubo, 5% a month, which means 60% a year. I-round off na lang natin sa 50%. Every time isanla mo ATM mo, nawawalan ka ng 50% ng pera mo kasi binabayad mo sa ibang tao. So paano siya nakatulong? The reason why maraming tao nagsasanla ng ATM only because they want to fund yung luho na gusto nila during the time. Lumabas sa kaibigan, bumili ng sapatos, bumili ng gadget, imbis na i-delay ang gratification, imbis na magtiis, gusto nila ngayon. Kasi hindi pa nila kinita yung pera na pangbili ng gusto nila, inutang nila. So lalo silang naghirap. Friends, hindi kulang ang kita mo. Kulang lang siya kasi pinapamigay mo through interest. And utang has made many people poor. The fourth thing I want you to do with the things you earn is look for ways to grow the money you kept. So what do? Ako, I suggest that you do not invest this in things you do not understand. Kung hindi ka stockbroker, huwag ka maglaro ng stocks. Kung hindi ka marunong sa negosyo, huwag ka invest muna sa negosyo. So where would you want to put the money na itinabi mo? Ang suggestion ko, you check out Pag-ibig MP2. Pag naglagay ka ng pera sa Pag-ibig, meron kang return, 5 to 7% a year. Mas maganda na yun kaysa bangko. Now, if you want to put it in stocks, I suggest index fund. Bakit? Kasi in my research, ang normal tubo ng pera sa index fund is 6%. You can also put this in time deposit na medyo mas mababa ang kita. Pero more than that, avoid high risk. Pero if you really want to grow the money that you set aside, ang suggestion ko, inegosyo mo. Pero paano mo ininegosyo? Pag negosyante ka, ibalik mo sa negosyo mo. Pero pag empleyado ka, hindi ba nakakatakot yon? Of course, ang sabi ko, do not put it in high risk investment. Pwede nga magbenta ka ng banana Q. Pwedeng pinagtatawanan mo ko, no? Banana Q. Ano naman kita sa banana Q? Hindi mo ba alam na sa banana Q, bibili ka ng 10 pesos worth of raw materials. Linuto mo. Pagbenta mo, 20 pesos na. Oh, in that day palang dumoble na yung pera mo. Pero dapat ang kita mo ng araw na yon, ibalik mo doon sa inipon mo o tinago mo. Now, saan ka magbibenta ng banana Q? Eh di sa kapitbahay mo.
May kwento ako ng isang tao na yumaman sa banana queue, nakabili ng lupa. Dahil sa banana queue, every time kumita siya, tinatabi niya para mapalaki yung pera. And these are very safe businesses. Kung ayaw mong banana queue, gumawa ka ng siomai. Pagdating mo sa opisina, ibenta mo sa kasama mo. O hindi, magluto ka ng hopya. Ibenta mo sa mga kapitbahay mo. There are many ways to increase the money that you have already. Pero very important that you follow what Proverbs 13 verse 11 says. Wealth obtained by fraud dwindles, but the one who gathers by labor increases it. Ang sinasabi ng verse na to, huwag ka maghanap ng mabilis na yaman. But instead, pagpadahan-dahan, lalaki rin yung pera mo. And then, ang suggestion ko is you increase your ability to create income by educating yourself. You would want to attend training so that you can use the money you kept to create new income streams. In the past lessons, I have been telling you that the essence of becoming fruitful is to make more money from the money you have already continually. Nakuha ko tong idea na to sa tanim. For a plant to become fruitful, it will make more food from the food it has already continually. Dapat araw-araw, tuloy-tuloy. Friends, I need you to understand that regular income is the key to becoming prosperous. Yung tuloy-tuloy yung pagpasok ng pera. Kaya sa mga empleyado, I want you to understand this. Do not leave your job pag wala ka pang pupuntahan na iba. Alam mo, today I'm so amazed with many young adults. Hindi lang young adults, minsan medyo mature na yung empleyado, pag napagalitan ng boss, sumama ang loob, umalis. There are many comments I receive in my Facebook page. Sabi nila, I did not leave because of the job. I left because of my boss. He did not deserve me. Well, that may be true, pero umalis siya nang walang ibang pupuntahan. Sabi niya kasi hindi niya matiis yung boss niya, iniwanan niya. Ang tanong ko, paano ka naman? Paano na lang yung needs mo? Uubusin niya whatever ipong meron ka. Sa panahon namin noon, hindi kami magre-resign sa isang trabaho kung wala kaming pupuntahan. Kasi walang sasalo sa amin. At least sa akin, walang magulang na magpro-provide ng needs ko. May magulang ako, pero sabi nila, we will not take care of you. You take care of yourself, matanda ka na. And yet people today would rather lose a job kaysa tiisin nila yung trabaho o yung boss nila. Hindi nyo ba alam? Mahal ang walang trabaho and mahal ang maging tamad. Kasi gagastos tayo. So as I end, let me ask a question I asked earlier. Ikaw, para kanino ka ba bumabangon? Alam mo, hindi masama tumulong sa magulang, tumulong sa kapatid, hindi masama gumastos lumabas, hindi masama magbakasyon, pero bayaran mo muna ang sarili mo para you can build a good future. Today, may problema tayong mga Pilipino. Yung mga anak are expected to support the parents. And ang dami-dami pang umaasa sa atin. And I realize the only solution for you to still build a good future is to always pay yourself first. Okay na ako tumulong ka sa kamag-anak mo, but wag mong kalimutan bayaran mo na ang sarili mo. And then use the money you have to be able to build a good future. Yun ang gamitin mo para sa sarili mo. Gawin mo yan pag nakatanggap ka ng 13th month. Gawin mo yan pag nakatanggap ka ng commission. Gawin mo yan pag nakatanggap ka ng bonus. Pwede natin i-share. Pero tayo muna. Kasi paano ka makakatulong sa ibang tao kung ikaw hirap din? I hope may natutunan ka sa lesson na to. And I hope magawa mo yung sinasabi ko. In your small group session, these are the questions I wish you would ask each other. Binabayaran mo ba ang sarili mo? Magkano ang iniiwan mo para sa iyo? Anong mga gastusin ang pwede mong ipagpaliban?
na hindi mo muna gagastusin ngayon na pwede natin gawin in the future. And lastly, give ideas of how you can grow the money you have already. Friends, gusto ko fruitful ka. That is God's purpose for you. So take good care of the money you earn.